So here we are again. Another corruption scandal in the Philippines. Flood control scam. They said the biggest corruption scandal in history. Billions of pesos supposedly for dikes, drainage, flood control, or flood protection. And yet, when the floods come, the projects are either unfinished, substandard, or don't exist at all. Ghost. Tapos tayo, kunwari nagugulat pa tayo na tila ba bago sa pandinig natin itong mga katiwalian na ito. Hello, nakalimutan nyo na ba ang pork barrel o PDAP scam? Ang DAP, marami pang scam. So why does it keep happening? The answer is simple. Because no one at the top is ever held accountable. Sure, a few small-time players get paraded in front of the cameras. But the masterminds, they evade. They cut deals. They change political parties. They even run for higher office. In the Philippines, corruption is not punished. It is recycled. Sabi nga ni Sarah G., paikot-ikot lang. This is not incompetence. It's a business model. Totoo ngang may pera sa basura, sa baha. Kapag may disaster, may mga proyekto at kontrata. At hanggat nakakatakas ang mga korap sa sistema o ang naging korap na rin ay ating sistema, hindi matatapos ang corruption cycle tulad nito. Pero ang masaklap, alam nating mga Pilipino ang katotohanan. Ang katotohanan na mas nakakamatay ang katiwalian kaysa sa mga baha. Ang katotohanan na ang bawat sirang dike at mga flood control project ay hindi lamang simbolo ng kapalpakan. Ito ay kumakatawan sa bawat sentimong ninakaw, bawat nasirang buhay at kabuhayan at mga ninakaw na magandang kinabukasan. So how do you fix it? First, transparency. Isa publiko ang bawat pera, pondo, peso, kontrata at project detail. Second, independent audits. Ito yung hindi kontrolado ng mga nagpagsabwatang ahensya na may hawak ng kontrata. Third, genuine accountability at stronger judiciary. Ikulong ang mga mastermind at hindi lamang ang mga small fish o scapegoat. Hanggat walang mga makapangyarihang korap ang mabulok sa kulungan, wala tayong makitang pagbabago rito. Mababaliwala lamang itong kaliwat ka ng investigasyon at mga protesta. And finally, empower the communities. Walang mas magaling magbantay sa bawat proyekto, kundi ang mga taong nakasalalay ang buhay sa mga proyektong ito. Natural calamity ang mga pagbaha, pero ang korupsyon ay hindi po normal. Kapag